Tingnan natin, nag-practice naman ang TNC at this point. Pero Vixana Valentina ang magiging last pick dito ng AP Bren. Anong basa mo dito, Bigida? Sino bang makakalamang as we enter the early game? Definitely, makikita naman or i-expect natin na kinakailangan magkaroon ng additional aggression dito in a sense ng TNC considering na sila yung may hawak ng assassin jungle. Pero kung hindi man yun, parang hindi lang yun yung pwede nating asahan na madaling ma-pull off considering yung amount of front or yung pwede ngang maging bantay at alalay dito ng AP Bren considering that they have the Mathilda as well in their hands. So yung pag-out ay hindi naman masyadong magiging problema for their side. And yung kanilang hawak-hawak din naman kasi na jungle dito which is the Baksha ay hindi naman din yung tipong gustuin mong guluhin. So parang kailangan lang maging well-rounded din talaga ng early game rotation dito ng AP Bren. Pero it's something na hindi na natin, parang hindi na bago. Kumbaga dito sa kupunan na ito, alam natin na ipapolish or na-polish na nga nila yung execution nito. So it's more of papaano na lang ba ito sasagutin talaga or parang i-take advantage ng TNC considering the lineup that they have na ideally naman ay meron talagang magagawa in the early game considering yung Flint as well as the Joy. Tingnan natin kung magagamit nga ba nila ang power spike nito ni Joy pagpasok ng level 4. Welcome to Game 1 of TNC Pro Team versus AP Bren. Third day na ng MPL Season 13. Kung hindi nyo pa napafollow ang liga, baka naman i-follow nyo na yan. Mukhang magkakaroon ng slight trade-up dito sa XP lane. Lamang talaga yung CC ng level 1 eh. Oo, talagang ayaw mo makipag-trade yan. Minsan nga niloloko ka lang yan eh. Sa chani-chaniin ka niya, tapos mag-out. Pero okay, hindi na steal. Kamuntikan pang Star Shatter. Kyle TZ ipapunish. Si Nomad. Alam na ata to, pero tingnan natin, mabubuhay ata si Nomad dito. Binabato lang ng mga gulong. First blood. Para kay Kyle. Medyo napalalim si Nomad. That's first blood going to AP Bren at hindi ito gusto ng TNC na mabigyan ng libre ang isang Kyle TZ. Pero mukhang safe naman ang ating mga goal. Japan ay babalik na rin tayo sa Land of Dawn to resume this game. Wala pa namang malaking kalamangan ang AP Bren dito. 300 lang na nanggaling doon sa first blood kay Kyle TZ. Pero ito na yung binanggit mo, no? Brigida, level 4 na agad si Kyle. Yup, at mukhang iniintay na nga natin kung ano yung kanilang, kung saan man sila unang pupunta na hindi naman yata muna matutuloy. So it seems like yung unang turtle pa lang talaga yung pinaka pwede nating i-anticipate na magiging pagkikita na itong dalawang teams. Bantay sarado rin naman kasi si Ogwen, no? Dito kay Ryzen sa kung saan man siya magpupunta at manggagaling. So sapat na yung info na meron agad ang AP Bren to start this turtle early. Oo, at mukhang magkakaroon pa nga ng labanan dito sa may bandang mid lane. Pero mauuna pa si Fuse sa Wild Charge kesa sa Grok dahil level 3 pa lamang si Nomad. Half HP on this turtle. Sino may makakuha nito? Ogweno at level 3. Sino na makakuha? Here we go. Flap DZ pumasok. Yo-Yo Blitz coming in pero Detonas welcome. Wow! Nomad! Ang ganda ng Detonas welcome ni Heads para makuha yung Retry Holder. At ngayon, tumatakbo na lang yung Barats pero sabi ng AP Bren, hindi, sige, pindutan ng laruan. Kahit na nakuha nyo yung turtle, susubok kami gumawa ng kill. Makuha nila si Heads. Lalaban pa ba si Ryzen? Makakapag-out na. Pwede na yun, men. And 2-0. 2-0 na ang ating kill score pero ang unang pagong ay napunta sa side ng TNC. Sino bang nakalamang doon, Briggs? Clearly, nakakuha doon ng advantage ang TNC in terms of taking the turtle. Kaya naman parang hindi na lalong lumaki pa yung agwat na hawak dito ng AP Bren. Pero hindi naman na yun super magiging significant kasi nandito yung AP Bren with currently 2 kills na napakaganda pa nung napuntahan kasi 2 kills na yun sa jungler na agad nila. Napaka-basic lang ng combo eh. Stun mo, Retry ko. So ang ginawa nila, Dinitonas welcome lang yung taga-Retry. Okay, Retry ko, ganun yun eh. Pag kayo maglalaro kayo sa mga nanonood dyan ganun lang yung combo. Stun mo, Retry ko. And honestly, napaka-effective kasi noon. Detonas welcome, hindi nakaka-cancel. Kumbaga, pag nakain mo yung jungler, siguro mga 2 to 3 seconds, hindi makaka-retry yun eh. Pag hindi mo pa na-retry yun, kasalanan ng taga-Retry mo na yun. And hindi nga naman talaga nagka-retryhan doon dahil nakasecure pa nga ng Lord, ng Turtle, ay si Nomad pa. Ganun nakatindi. Oo. Pwede nga namang magbabad lang sa pag-channel nung ultimate etong si Heads tapos wala naman din siyang masyado magiging problema. Yung early game damage naman dito ng AP Bren ay hindi sapat para sobrang makaburst the down dito ng hero sa side ng TNC, especially yung mga maukunat. Pero kanina pa nagkakadikita na itong dalawang ito Sumubok lang si Ryzen kung mag-steal pero igugo pa rin ba to? Brumolyo, si Kyle TZ, Nomad will pop the first kill para medyo maiwasan itong mga extra stun. But then again, wow, TNC
Ang taas din kasi ng early game damage ng TNC, kaya kaya nilang sumabay sa mga ganitong engagement eh. Medyo mahapdi na rin dito si Yasuo kapag isolated ang kanyang mga kalaban at tatama na nga ang Astral Echo sa dalawang tao. Owen low on mana, pero kung magpa-purple muna dito si Ryzen habang nagto-turtle na ang AP Bren. Yo-yo blitz from Flap. Tamang harang lang muna si Flap. TC dito, eto na. Okay, sinong in-stun? In-stun na naman si Kyle TC. This time si Nomad ang sinabihan ni Ryzen. So sabi ni Ryzen, Nomad, stun mo, Retrico. Wait, kakaiba pa nga dito, hindi lang basta-basta stun yun eh. Kainin mo, Retrico. Retrico, wild charge eh. Grabe naman yung mga nagiging tawag dito ng mga teams natin. Pero yun talaga yung nagiging essence kung paano nila ginagawa yung mga turtle fights o turtle takes magmula pa sa kanina. And adding on to the fact na etong si Nomad, kung ano yung naging hindi masyadong kinagandahan nung kanyang naging pagkakabagsak nung first few stages of the game, nakakapitalize na siya sobra ngayon eh. Kasi nabibigyan niya yung sapat na vision. Napakaganda nung nagiging pokes palagi dito ni Hatred kontra sa mga members ng AP Bren. And lagi naman nila nagagamitan o nakukuha nga yung advantage dahil building up kung ano yung sinabi nga dito ni Manjin na napakataas ng early game damage ng TNC. Hindi na sila natatakot na makipagsabayan sa mga laban. Oh, Owen. Speaking ng hindi natatakot, hindi takot si Ryzen! Buntikan niya, na-steal niya ba? Na-steal niya, men. Nakuha niya, pero kinailangan niyang gamitin ang kanyang retribution doon. Wow! Ang tapang nun! Ang tapang talaga. Oo, ang tapang nun. Napakahirap din gawin nun. Pero siguro kasi may call din silang ginawa. But then again, ang gagawin ng AP Bren is nakawin naman yung kabila. So, nanakaw din. Oh, palitan lang. Ang tawag doon ay good trade. Good trade lang. Nagkapalitan lang naman ng orange buff. 30 seconds bago lumabas ang ating pangatlo at huling pagong ng larong ito. Sino na ba ang may hawak ng kalamangan? So far, nakikita naman natin na mukhang ang AP Bren gusto nilang makuha yung kalamangan na yon kasi maaga silang or nagro-rotate na nga sila agad-agad dito sa bottom lane. Pero commendable ang nagiging depensa na naman ng TNC para panghawakan yung torre na yon kung saan nga malapit yung magiging spawn ng ating susunod na turtle. Pero in terms naman ng kalamangan, of course, dahil sa mga sunod-sunod na na-secure dito na turtles ng TNC as well as yung kanilang mga magagandang pagkaka-pull off ng turtle fights, sa kanila pa naman yon in terms of gold, though slight lang naman. So right now, mukhang gusto nilang gawing tatlo yung hawak-hawak nilang turtle, pero AP Bren, paano nila sasagutin ito? Sumusubok pumancer si Nomad. This time, roll out si Kyle TZ. Umiikot dito, kalate ang boy na turtle dahil nagkakabangan naman sa turtle. Stun mo, Retrico. Maagang wild charge ginamit, pero ang ganda ng mga knock-up. Wala! Makakancel yung Detonas welcome. Kaya naman hindi na-stun mo, Retrico, si Kyle TZ dahil sila na makakuha. Poison coming in. Poison coming in. Sabay sabi ni Pew, last hit ko. Wala nang stun mo, Retrico, dahil nakabawi ang AP Bren. Napakaganda ng execution mula sa mga Bees. Nakakuha ng dalawa at nakakuha pa ang huling pagong that essentially shifts the lead back to AP Bren. 1,000 na ang lamang nila. Yung maagang naging pagkaka-wild charge doon at yung hindi pagkaka-connect doon nga nung nasabi ditong Detonas welcome ay hindi na nakapag-provide nung stun na magiging alalay dito sa taga-retry ng TNC. Pero ngayon si Super Marco yata yung hinahanap. Ayun. Oh. Magiging tuloy-tuloy pa rin. Hindi ayaw tumigil ng TNC. Ito yung kailangan nilang gawin. Ituloy-tuloy lang yung aggression. Rhythm of Joy popped. Electrifying beats. Kailangan ng mag-out ngayon ni Nomad dahil kalate. Hindi rin umaatras ang AP Bren. Yung poke din kasi nila napakalakas eh. Oo. At napakataas din ang kanilang sustain via the Matilda. At tuloy-tuloy ang pag-push at pag-siege ng AP Bren. Papasok na rin sila sa loob ng jungle ng Phoenix Army. Oo, maintindihan mo rin kung bakit parang gustong i-wrap up dito ng AP Bren yung pace ng laro natin. Bukod sa nakuha naman o na-swing naman na nila sa side nila yung gold lead na kanina ay nasa kamay ng TNC with just that single turtle and the 2 consecutive kills na nakuha pa nila after. Hindi magugustuhin mapaabot doon sa sobrang late game dito yung composition din ng TNC considering nga yung kakayahan nila na dumepensa at yung damage output na pwede nilang madala na napanood na rin natin nung mga nakaraan na araw through the Novaria, through the Clint, na kahit yung mga pinakamakukunat na heroes ngayon, eh kayang-kaya niya kasing iparamdam yung damage na hawak-hawak niya. So tuloy-tuloy na napagkuha ng objective dito pag-convert ang ginagawa ng AP Bren. Magdedetonas ba si Heads dito? Nako, okay. Nag-charge lang. Pero laging ginagawa ng AP Bren to kapag Matilda lineup sila eh. Laging poke with the Matilda. Out tayo, pikein natin. Tapos biglain natin na parang ganito. Dahil sumugod na naman si Kyle TZ. Ito na naman yung Yo-Yo Blitz. At tuloy-tuloy lang ang pagbigay dito kay Heads ni Kyle TZ. Killing spree! Banat lang ng banat, bato lang ng bato ng gulong. At may ready pa ata sila sa bandang Lord. Habulin pa rin nila si Flap TZ dito. Ryzen, popok. Pero mag-out na ang mga Bees. Napakahaba ng laban na yon pero ang daming nakuha ng AP Bren ng libre at mukhang maglo-lord pa sila.
Interestingly, kung ano ang nakikita nating threat kanina, which is si Heads, parang siya na yung nagiging target dito ng AP Bren na hindi naman na sila nang hihinayang na i-target kasi nga napaka-low on mobility kung tutuusin ng barats ni Heads right now. Whereas AP Bren, sobrang taas na mobility nila. Kaya nilang paikutan, kaya nilang paliguran. Pero tingnan mo naman! 5-on-2 situation! Walang malakas sa marami! Double kill para kay Super Macau! At katulad na lamang ng 5 katao ng AP Bren doon ay 5,000 na rin ang lamang ng AP Bren after that last Lord. Nahihirapan na rin talaga dito makahanap ng pwesto o makahanap ng entrance ang members ng TNC. Yung pinakagugustuhin nilang humarap at mauna ay agad-agad nang binibigyan ngayon ng AP Bren, which is eto ngang si Heads. Si Nomad naman din, kaya nang i-poke dito ng AP Bren enough to force him to actually try and disengage for a little bit dahil sobrang taas na nga nung naipon nila. Yung kanina nating nakikitang napakaliit na gold lead ay ngayon lumobo na ng sobra. Actually, nasa 6K na nga at nakikita mo na ngayon yung gigil ng AP Bren sa pag-secure ng mga objectives for their side. Kita nga rin natin sa stats kanina no, na talagang si Super Marco ang ating leaderboard in terms of getting that gold, getting that bag, and getting that turret din dito sa taas dahil mukhang makakaisa na ang AP Bren at tuloy-tuloy pa. Ginamit yung curtain call pang zone, pare. 7-0, curtain call to zone. Hindi umaatras ang AP Bren dito eh. Binibigyan sila ng binibigyan ng TNC pero laban pa rin. Wata harang pero nakaka-out pa ba? Si Ryzen hindi na. Detonas welcome flicker in. Pwede pala yun. Pwede Ayun, yun. si Flap TC ang ginoo pero napakakunat ni Flap. I'm Flap TC. Of course makunat ako. Men, tignan mo naman yun. Medyo nagkaroon ng disconnection na harangan yung Joy. Pero buhay pa naman ng TNC. Pwede pang gumawa ng miracle play pero disiplina ata ang call ng AP Bren. Punta muna mid lane. 8K na ang kanilang gold lead. Sabi ni Kapitan, wait lang, clear ko na rin muna para meron pa tayong bala dito pagkuha ng Torre. Oh man, susubok ngayon ng AP Bren. Ituloy pa rin. Walang tigil na aggression. Ruthless aggression again and again from AP Bren na sinubukan sanang sabayan ng TNC. Nandun si Ryzen pero masastan siya ngayon. And Ryzen ay mawawala na. Curtain call na naman to zone. I think the end is near. Babanat na lang si Super Marco. Base na lang ang natitira sa side ng TNC. Almost 10K ang kalamangan. Wild charge. Super Marco makakapag-slide out. Dalawa na ang wala sa side ng TNC. And just like that, AP Bren, tapos na ba? Mukhang oo. Ito na tayo. Yun na nga, AP Bren will get the victory. At perfect game pa nga ata ang ating natunghayan sa pinaka-first game of today. AP Bren with a dominant display, Briggs. Ibang klase.